maging si Solomon na hari ay walang tinatawag na inherent righteousness. Wala siyang masasabing matuwid na katayuan o karakter. But his character, no, is a conduit of God's character. Mula sa Diyos, papunta sa Kanya bilang hari at magiging daluyan ng pagpapala para sa Kanyang bayan na sinasakupan. No? So your justice and your righteousness indicates that an earthly leader has no inherent righteousness. Bakit? Sapagkat tao lamang siya. Kahit na siya ay hari, siya ay tao lamang na pwedeng magkamali at pwedeng magkasala. Katulad ni Haring David, di ba, bumagsak siya dahil sa isang iglap lang, natukso siya, nakagawa siya ng kasalanan, and what happened? Hindi siya inayaan ng Diyos na itayo ang templo. Instead, it was done by King Solomon. In his broader teaching on leadership and scripture, Swindoll connects this request to integrity. A leader endowed with God's justice reflects God's own character to those He serves. Pinakikita rito na ang isang leader, katulad ng Diyos, ay mayroong integridad. May word of honor. Sinasaang ang lumalabas sa kanyang bibig ay pinamumuhay niya. Meron siyang integridad na sinasabi. No? Integrity. A leader is endowed with God's justice. Nasubok ang karunungan o katalinuhan ni Haring Solomon na kung paano niya gagamitin ang tamang paghatol. Minsan, may lumapit sa kanya upang isangguni ang pinag-aagawan ng dalawang babae. Ito ay patungkol sa isang sanggol, no? Na sinasabi ng isang babae, siya daw ang nanay, yung isa naman, ganun din ang kanyang sinasabi. Siya ang may karapatan sapagkat siya ang ina ng bata. Paano hinatulan ni Haring Solomon ang dalawang babae na pinag-aagawan ang isang bata? So kailangan talaga rito ang karunungan kasi at that instant, pareho silang nagbibigay ng kanilang rason na kiniklaim nila na yung sila ang magulang ng babae. So anong ginawa ni Haring Solomon? Ang sabi ni Haring Solomon, kumuha kayo ng itak, kumuha kayo ng espada, at divided by 2. Hap-hap kayo. Hati kayo para walang lugi. Is that fair? Tama ba yan, Starlet? Para walang lugi? Tama, di ba? Pero, paano makikita ngayon kung sino ang tunay na magulang? Sumigaw yung isang babae at sabi niya, mahal na hari, huwag niyo na pong patayin ang bata. Handa po akong magpaubaya. Ibigay niyo lang po sa babae ang bata, sabi niya. Sa sagot ng babae na yon, nalaman tuloy ni Haring Solomon kung sino ang tunay na magulang ng bata. Paano niya nalaman? Walang magulang na makakatiis na may mangyaring masama sa kanyang anak. At doon niya na napagtanto ni Haring Solomon na yung sumigaw na babae na yon na nagpaubaya ang tunay na magulang. So, naging maganda ang kanyang paghatol sapagkat lumitaw ang katotohanan.